Isang mainit at mapagpalang 2026 sa aking mga kapwa lingkod bayani. Ako si Mark Anthony V. Bercando at welcome sa ating benamanong episode ng Beyond the Desk, Faces of Public Service, Mental Health and Wellness 101, malusog na isipan, matatag na lingkod bayan. Ito ang mga kwento ng pag-asa, pakikipagkapwa-tao at tapat na paglilingkod. Maganda na makinig, maging maalam at mulat na maamayan. Ngayong naglabas ang Civil Service Commission ng Wellness Leave Policy na may layuning pag-ingatan at alagaan ng mga kawani ng pamahalaan, pag-uusapan natin ngayon ang tungkol sa mental health at wellness na concern ng lahat ng maging sa public at private sector man. Ano nga ba ang ibig sabihin ng wellness at kaugnayan nito sa mental health sa perspective ng mga mental health professionals? Kaya naman, napakagandang pag-usapan kung paano at saan dapat gamitin ang ating wellness leave at kung paano ito makakatulong upang mas mapalusog ang ating katawan at ang ating kaisipan o mental health. Mapalad po tayo ngayon at makakasama natin ang tatlong mental health professionals upang pagyamanin ang ating usapan tungkol sa mental health at wellness. Makakasama po natin si Ms. Charity P. Orense, isang registered guidance counselor at guidance services specialist ng UP Diliman. Welcome po sa ating Beyond the Desk. Thank you, Sir Mark, at happy 2026. Looking forward to a better new year. Kasama din natin ngayon ang isang clinical psychologist na nakabase sa Pampanga at Bulacan, Ms. Sarah Lynn Bernardo Santos. Salamat, magandang araw sa ating lahat. At upang atawanin po ang ating National Center for Mental Health, makakapiling po natin ngayon si Mr. Mark Neil Francisco, Program Coordinator ng National Center for Mental Health Crisis Hotline and Center for Wellness. Yes po, thank you very much, Sir Mark. No, isang malusog at gumiginhawang taon po para sa ating lahat ngayon. Oo, dahil 2026 at ito po ay opening salvo ng ating Beyond the Desk, at dahil kalalabas lamang po ng Wellness Leave Policy ng Civil Service, sinadya po namin na imbitahan po kayo upang pag-usapan kung paano nga ba dapat i-spend yung wellness leave ng ating mga kababayan. Ito naman po ay mga suggestions na lalabas, no? So for public understanding muna po, ibahagi nyo nga sa amin, ano bang kaibahan ng inyong profession? Kasi may tinatawag tayong registered guidance counselor, registered psychologist, may psychiatrist, may psychometrician. Ito lahat ay mental health professionals. Pero ano po ba ang kaibahan ng inyong mga ginagampanan? Locally sa Pilipinas kasi pag sinabi mong guidance counselor, di ba? Karaniwan nakakita kami nagbibigay ng mental health services sa mga eskwelahan. No? So in my case, nasa university ako ngayon. A guidance counselor, usually kami ay nag-a-assist sa mga estudyante. Pero ngayon, dahil nasa eskwela nga with the structure, pati mga employees minsan ay napapasama na rin sa population na sinaserve namin. So, siguro ang distinct difference namin ng psychiatrist at clinical psychologist, kami bilang guidance counselor or guidance service specialist, mas dun kami sa problems of daily living. Ibig sabihin, yung mga not so serious problems at saka ang binibigay naming services for the students ay largely to assist them na mag-thrive academically. So hanggat maaari, andun kami sa pagtulong sa kanila, maging mapaunlad nila yung kanilang pagiging mabuting estudyante, in the event na mayroon silang mga failing marks. Ang tinitingnan namin ay paano namin sila ma-uplift. Thank you, Ms. Cha. What about you, Ms. Zara? Ano po ang main focus ninyo as a psychologist? Actually, alongside with guidance counselors po, ang main focus natin is to provide good mental health para sa ating mga kababayan o para sa mga individual. Pero ang kaibahan
kung sa guidance counselor, it's more likely pagbibigay ng, payo, advices, structure, counseling when it comes to everyday living or everyday problems. Ang mga psychologists naman ay tumutugon dun sa mga clinical cases. Right. So ito usually yung mga nakakaranas ng matinding kalungkutan, hindi lang kalungkutan, pero ito po ay depression. Bukod po dito, isa rin sa mga naitutulong ng mga psikologista ay ang pagsasagawa o pag-facilitate ng mga psychological assessment. So ito po ay nagkakaroon tayo ng pagbibigay ng mga standardized tests, clinical interview, maaari rin na makapagbigay ng tulong ang mga psikologista pagdating sa mga legal cases. Okay po. So, mga annulment. Yeah, sa mga annulment, Imbitahan kayo. adoption. Adoption. Tingnan natin kung may wastong kakayahan ba ang isang tao na kumuha ng ganitong responsibilidad. Okay? Ganun din po, bukod po dito, mga psikologista rin po ay maaaring mag-assess kung ang isang pasyente o kliyente ay maaari nang i-refer for psychiatric consultation. Dahil po ang mga psychiatrist po, aside from nagbibigay din sila ng diagnosis, therapy sessions, tulad po ng mga psychologists, ang kaibahan po, ang mga psychiatrist po ay nagpe-prescribe ng gamot or medication. Kayo sir sa NCMH, bagamat alam ko psychometrician din kayo, maybe bahagyan niyo pong ibahagi sa amin. Ano bang ginagawa ng psychometrician at yung program ninyo sa NCMH as wellness program? Okay po. Yun nga po, isa pong psychometrician by profession. Ang focus ng aming gawain ng gampanin ay mostly on psychological assessment, kagaya na nga po ng mga nabanggit ni ma'am sa atin. So we work hand in hand with our psychologists in doing these kinds of mga ganitong gampanin, ganitong gawain po sa ating profesyon. Pero ngayon, ang focus po natin ay yung gampanin kong bilang parte o bahagi ng National Center for Mental Health. So, nabibilang po ako ngayon sa NCMH Crisis Hotline and Center for Wellness. On a national basis, we also get to visit regions and provinces to share the programs and services of the center. Sa usapin ng wellness, alam po natin na kapag usapang wellness, hindi po mawawala ang mental health at physical health. Pero dahil kayo po ay mga mental health professionals, ano po ba ang kaugnayan ng mental health sa total wellness ng isang tao, ng isang kawani ng pamahalaan? Mental health kasi it refers to the overall psychological, emotional, social functioning ng isang tao. So ito yung pumapatungkol sa kung paano tayo makaramdam, mag-isip, kumonekta, makipag-relate sa ibang tao at kakayahan natin na umagapay sa mga problema. Kaya natin to adapt at umakma sa mga suliranin na dumarating sa buhay natin. And when it comes naman to wellness, ito yung pumapatok ko sa statong having balance and care. And usually wellness yung wellness, it protects the mental health. Like for example, yes, exactly. Like for example, kapag tama ang ating tulog, meron tayong healthy routine, meron tayong supportive environment, mas malaki yung oportunidad na tayo mas magkaroon ng kalmadong isipan, mas magkaroon ng magandang emosyon o stable na emotion, at mas magkaroon ng kakayahan na maging resilient or adaptive against any stress. Thank you. Ma'am Cha, ano sa tingin yung kaugnayan at paano yung interplay ng dalawa? Kasi ang bawat isa sa atin is multi-dimensional, no? Right. So pag sinabi mong wellness, overall wellness, hindi lang siya sa kaisipan, sa katawan, and even dito bilang part ng kawaninan ng gobyerno, even work is part of our role or dimension. So isa lang dyan sa mga maraming dimension na yan at medyo magkaroon tayo ng difficulty, hindi na siya nagiging smooth. So, imagine it as isang bilog na parang binsa. Each slice of our wellness, yung total wellness natin, kabahagi yan. So, sa akin, kung magsisimula tayo, at any part of that circle, maapektuhan na rin yung bawat bahagi na pagka multidimensional natin. Kasi sir, sa turn ng NCMH, paano nyo po tinitingnan yung dynamics ng dalawa o relationship? Actually, same po, dahil ang mental health at wellness ay kumbaga parang magkahabi na yan eh. Diba po? Kasi sa definition din na binigay sa atin ng World Health Organization, mental health is a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential.
Inabanggit po nating mga strengths, no? We can cope with the normal stresses of life. Yung pang-araw-araw nating nararanasang stresses, normal stresses. Iba na yung pag-uusapan pag ano na, abnormal stress na, yung mas matinding stress, no? We can work productively and of course make a contribution to our organization po. So in other words po, base po sa sagot ninyong tatlo, ang wellness po, this is a proactive attempt, no? Or our practice for us to maintain our health. And that also includes mental health, tama po ba? Sa ating mga kababayan na nag-iisip siguro ngayon na kailan ba sila dapat lumapit sa inyo? Ano ba yung may mga signs or symptoms ba na dapat nilang maybe i-consider muna before going to you? O ano po ba ang dapat nilang gagawin muna? Sa akin, sa Guidance Counselor. visual point of making a step to go up to our office, usually yung magagawa na sila ng desisyon. Yun, when they are at the point of una, explore their options, yan, check in. Kasi minsan nakaka-one-sided lang kita nila, lalo na pag mag-shift ng course, baka pinipilit niya, dito siya, etc. So, mas madalas, ang sinasabi namin, basta meron ka lang unanswered question in your head, we may not have the answers in our office, but at least we can help you mag-dig out more. Mag-dig out mo sa sarili mo, ano ba yung mga options mo, or marami naman din iba pang mga opisina na tutugon din dun sa kanyang tanong. So, pwede namin sila i-refer, i-link natin sa mga proper offices. So, isa yun sa pag meron silang confusion, they don't have the answer, yon isa na yun sa kasi nga sa guidance, hindi naman yung kasing serious na At saka kasi sa kung serious o nga kasing clinical naman. So yun, mga point of decision making at saka yun nga, marami rin kami kasi natatanggap na referred. Hindi man nila gusto magpakita at makipag-usap sa counselor. Sabi po ng advisor ko mo, pumunta daw po ako sa inyo. So yun, we are happy na nagkakaroon kami ng linkage between the different colleges, offices, mga teacher nila, professor, college team nila. So yun, pagka sa kanila, hindi nila nakikita may problema sila, pero the people around them, so pwede din. Kayo ma'am, halimbawa ako ay nag-iisip na pumunta sa psychologist, ano po ba yung dapat kong tandaan o yung mga signs na dapat ako pumunta sa inyo? Okay, may mga indicator tayong tinatawag, no? So, pwede nating tingnan ng iba't ibang aspeto ng ating functioning or pagkatao. So, first, when it comes to emotional functioning, kalimitan ang nagiging parang mga indicator dito ay kung dati mahaba yung pasensya mo, ngayon irritable ka na. Okay, kung dati, ang bait-bait mo ngayon, tawagin pa lang yung pangalan mo, naiinis ka na. Right? So, yung pagbabagong to, it's clearly an indicator that there's something wrong with you. It's not you as a person, but it's how you are handling things. So, other than that, maaari rin na nakakaramdam tayo ng matinding lungkot o matinding takot na hindi natin alam kung saan nanggagaling. No, kung dati you're very jolly, kung dati very talkative ka, pero after some time na nagdinideal with mo yung chronic stress, nagkaroon ka na ng, di ka na masaya, di ka rin naman sobrang lungkot, pero parang autopilot. Okay? So other than this, meron din tayong mga physical signals. So ito naman yung di ka na nakakatulog, okay, nahirapan kumain, or the other way around, sobrang namang matulog o sobrang kumain. Basta may nagbago di sa usual parang appetite mo, sleep pattern mo, that's an indicator na you've been parang dealing with stress. Maybe na hindi enough yung nagagawa mo para i-handle to effective. So, other than that, nandiyan din yung kanlay kang pagod. May fatigue. Alam mo, minsan, kumpleto yung tulog mo, 8 oras, 7 oras, pero parang pagod na pagod ka pa rin. Okay, so those are indicators. Now, when it comes naman to social functioning, you started to parang doubt other people, right? Yung parang pinagdududahan mo na lang yung intention nila, or negatively nakikita mo yung buhay, no, in a negative way. So, ito ay indicator na nagkakaroon na tayo ng mga simptomas ng depression, anxiety, or other forms ng mental health problem. So, napakahalaga, no, ng awareness. So, ang unang hakbang ay aminin sa sarili that I'm not okay.
na kailangan ng tulong. Yeah, and I needed help. And it's okay not to be okay. Sir, sa inyo naman po sa NCMH, bagamat alam ko may reputation talaga ng NCMH, kapag pinuntahan mo o tawagan mo, alam na agad. But that is something that we have to break, no? And really change, no? Kailan po dapat pumunta o tumawag sa ang tao sa inyo? Okay, so kagaya ng mga nasabi na nila ba, no, yung mga signs, symptoms, yung mga nararamdaman natin, iniisip natin. Sabi ko nga, simulan natin with self-awareness, di ba? Kapag napansin mo na, nararamdaman mo na, nangyayari na ito sa'yo, siguro yun yung first step, kagaya ng sinabi ni ma'am, self-awareness. But of course, papasok doon na kapag napapansin na natin na may mga pangangailangan na ilan sa mga nabanggit natin, maaaring pumasok na may encourage sila na mai-refer. O kung ito ay bata, estudyante, no, ano kaya sa tingin natin yung mararamdaman mo? Baka pwede mo makonsider kung mausap o lapitan niya na yung guidance counselor ninyo. No? Or kung meron na siguro may medyo napapansin ng ating responder, may pagka-clinical na po, no, so baka maaaring pumasok na yung encouragement na recommendation or suggestion na siguro maaari ng subukan, no, na lumapit sa isang psychologist, no, or psychiatrist or natigil siya kasi natakot o di kaya dahil sa pandemic or ibang mga factors na hindi niya na tinuloy yung mga consultation niya. Doon pumapasok, pinabalik natin may mga psychoeducation, encouragement, no? And of course, dahil ito ay 24/7, andyan naman ang mga hotline po natin kung sakaling hindi nyo maaabot yung inyong mga guidance counselor, psychologist, psychiatrist, no? May mga tutulong sa kanila sa gitna ng gabi, kahit holiday, kahit Pasko. At ito ay all over the country. Yes, all over the country po ito. Kahit na meron tayong mga regional counterparts, no, may mga tumatawag pa rin po, kahit abroad. Ano po ang inyong maipapayo? Kasi sabi ko nga, nagsimula tayo sa wellness leave ni CSC, no? Ano po ang maipapayo niya sa ating mga kababayan kapag mag-wellness leave? Ito po ay ano lang suggestion lang para po mas ma-maximize natin ang 5 days, no? 5 days na wellness leave na pwede nating ma-enjoy. Kayo ma'am, ano po bang pwede niyo maibigay na tips? Gusto natin kasi mas preventive, no? So, gamitin siya nung sparingly, yung butal-butal lang per day, habang wala ka pang nararamdaman na matinding crisis. Well, in advance, magtakda na tayo ng araw kung saan ibibigay mo yung buong araw na yon. Not for simply matulog ka lang. Not simply for finishing the chores na hindi mo nagagawa dahil nasa trabaho ka. Yun talagang ang tao natin nga, di ba? Self-care. Maraming mga pampering center, yung ganyan. Kasi nga, sa tingin ko, Massage, no? mga unahin natin yung sarili natin kasi hindi tayo magiging mas productive sa trabaho kung magsisimula tayo nang hindi tayo okay. So, bago pa maramdaman yung fatigue or exhaustion na sinasabi mo, siguro pwede yun pa isa-isa. In fact, nang in-announce sa office, bilang kawani rin ng gobyerno nang lumabas, may wellness na tayo, 5 days. Andan na kagad ako, itatapat ko yan malapit sa birthday ko. Para, gift ko na yun sa sarili ko. Wellness ko na yun. So, isa yun, find time to give that day for yourself to energize, hindi para mag-recuperate. Mas preventive talaga. Mas gusto natin nagiging masaya tayo sa leave kaysa nagpapagaling. Oo, kiniyat-meet mo siya para magpagamot. Pero pwede rin naman, halimbawa kasi meron ka ng appointment na face-to-face sa psychiatrist mo, isang araw yon na appointment mo na yon. So, when in advance, meron ka ng day. Yeah, so self-care, appointment with doctors, and other things to do na may enjoy at may self-care, ma'am. Yes. Ma'am, ano pa po ang inyong maipapayo? Gusto ko mag-leave, halimbawa mag-wellness leave ako, ano po maipapayo niyo sa akin? In relation dun sa binanggit nga ni ma'am, ganda nung sinabi niya, we can use it as a preventive strategy to agree. So kapag preventive strategy yung need mo, you have to use, maybe, pwede mong gamitin yung leave mo ng separate days. Pero kapag nandun ka na dun sa extent that, nandun ka na sa leading to burnout, exhausted ka na, hindi rin masama na gamitin yung leave na sunod-sunod. Right? 3 days. 3 days.
Gagamitin lang sa mind. Kaya, nung kinasunod sila in 3 days, why? Kasi, our nervous system needs uninterrupted time. Right. Parang to recover, parang magkaroon ng recalibration. So, pwede rin siya. Pero regardless kung paano gagamitin yung leave, what is important is that we use this leave with intention and purpose. At kung paano siya pwede spell, first I think is to take it without any guilt. Right? Doon magsisimula. Kasi di ba, sometimes you have this parang reservation, mag-leave ako, pero pag leave mo, iniisip mo, paano yung trabaho ko? Anong gagawin ko dito? Paano ko ito ipapasa? So, hindi ka talaga nakapagpahinga na. In other words, nagtrabaho ka din. Yes! Nagtrabaho din isip mo. Right? Nagtrabaho din isip mo. Because you feel guilty. Because you think taking a rest might lead to something parang negative or worse situation. Wherein hindi po ganun. Kailangan natin maintindihan na ang pahinga is not, hindi siya yung parang for convenience lang. Hindi siya yung dahil gusto lang natin. Pero ang pahinga ay mahalagang bahagi ng well-being. So, by taking rest, you're not being, selfish, but you are being more mindful about yourself and about dun sa mga roles na ginagampanan mo as an individual. Kasi remember, kapag hindi mo pinotektahan yung sarili mo, hindi ka rin magiging epektibo bilang isang ina, isang ama, isang anak, isang mabuting empleyado, kawani ng gobyerno. So, it is also important na talagang ingatan yung sarili. At paano mo ingatan yung sarili? Of course, dapat walang guilt. Pangalawa, start your day o yung leave mo with intention and purpose. Para sa akin, napaka-effective ng pagkakaroon ng ganitong healthy mindset. Like for example, gigising ka pa lang sa umaga, sabi mo na, gusto kong gumising sa umagang to na puno ng pagmamahal at pagbibigay para sa iba. So, gumising sa umagang to na ginagawa yung mga bagay na makakapagpasaya sa akin. So, living your day at starting your day with this intention can make a really big difference sa kung paano mo pwedeng spend yung day mo o yung lives mo. Pangalawa, pwede rin magkaroon tayo ng mga micro, activities in between ng araw. Na ito na sinabi ko, Ma'am Cha, tama yun eh. Kakaroon tayo ng mga healthy routines, right? Gawin yung mga interests, yung mga hobbies, Gawin yung mga, kahit simpleng pagkakape, being mindful habang nagkakape, hindi nagmamadali kasi kailangan gawin. Yung iniinom, Pero nagkakape ka while being mindful about how it tastes, gaano kasarap yung kaping yun, gaano kasarap yung pagiging slow ng buhay. Right? So, I think malaking matutulong na. And lastly, I think isa rin sa pinakamalaking factor na pwede natin consider pag mag-take tayo ng leave ay yung pag-connect sa ibang tao o yung pakikipagkapwa. Napaka-laking bearing nito sa ating pagka-Pilipino because we Filipinos, we value, right, kapwa, right? Kaya lang, po, diba, nagkakaroon tayo ng problem pagdating sa pag-seek ng help. Kasi lagi nagkakaroon tayo ng connotation or perspective, pabigat ako. Kaya ma-burden. At malaking gagastusin ko dito. Yes, malaki. Kasi, Oo. let's face it, talaga naman dahil sa kakulangan ng psychologists, psychiatrists at guidance counselors sa Pilipinas, medyo mahal at hindi ka supported, Oo. It like that. Sir, kaya po, ina-encourage ko yung mga nanonood sa atin ngayon. Ina-encourage ko sila na hindi mo kailangan gumastos ng pera minsan. Ang kailangan mo lang, kumonect. Libre ang pakipag-usap sa kaibigan. Libre ang pakikipag-ugnayan sa pamilya. At face-to-face ito, ma'am, no? Yes. Ito, Yes. video call. Mas maganda yung may intimacy, Mas ramdam hindi ka mag-isa. Sir, sa inyo po, ano pong maipapayo ninyo? Kung mag-wellness leave, halimbawa yung mga kasama ninyo, ay mga kapwa nating Lincoln Bayani. Yes, opo. Maganda na po yung nabahagi nila, ma'am, na for example, isang araw, di ba? Kumbaga parang sa sinabi ni ma'am, maintenance check lang ba? Yes, Diba? So, yung iba naman, kagaya ng sinabi ni ma'am, pag medyo mahaba na yung 3 days na susulitin natin, di ba? Siguro mas na to kapag sabi nga ni ma'am, burnout na yung nararanasan natin, di ba? Dahil sa siguro day 1, magko-cool down ka muna, day 2, somehow magsa-start ka na magpahinga, tapos day 3, meron ka ng kalinawan sa mga nararamdaman mo. So, iba-iba, depende po sa tao kung paano tayo magiging productive sa mga pang-araw na meron tayo o gagamitin natin yung mga wellness leave natin, Sa ating pong Department of Health, meron tayong 12S,
isang dosenang S ng para sa stress, iwas stress. Okay? So, ilan sa mga ito magagawa natin? Like for example, sports. Di po ba? So, baka meron kayong sports activity na gusto nyong gawin, no? Na makakatulong sa inyo. Okay? What else? Siguro as simple as sounds and songs, di po ba? Dahil Pilipino, usually mahilig sa music, no? It also helps them, no? Siguro ito effective to kapag mga one day na mga, di po ba, no? Na mga wellness leaves. Or sometimes, dahil ito ay time for reflection, baka papasok doon yung mga activities like for example, as simple as scheduling. Baka gusto mong i-reframe yung sarili mo, i-reframe yung mga gawain mo, yung mga Planuhin yung mga Diba? bagay-bagay na. plan things out, no, na hindi ka mahihirapan, gagaan yung mga siguro gawain mo, no, na makakatulong sa iyo. At speak to me, well, or speak to a professional, speak to your friend, kagaya ng mga sinasabi natin, no, kasi sabi nga ni ma'am, napakahalaga ng kapwa, diba? Because we share, no, our connection with others. Ito yung ating shared reality with the people around us, no, na malaki ang tulong sa atin. At marami pa yung S na yan, no. Di na natin isa-isahin kasi baka abutin tayo, no. Mag-extend pa tayo, di po ba, no, na mahaba. At ilan sa mga ito baka pwedeng magawa natin, itong mga S na ito, no, na makakatulong sa atin. Sabi ko nga, depende sa individual kung ano yung effective, no, na makakatulong sa kanya. Siguro mahalaga din pong matandaan natin na ang wellness leave ay iba sa mga leave na meron na tayo. Like vacation leave, Sick leave. or sick leave. Kasi Oo. di po ba ang vacation leave ay planado. So baka may gagawin ka na talaga. At kapag vacation leave kasi pagbalik mo minsan pagod ka pa. Diba? Kaya mahalaga yung mga labels natin, di po ba, na vacation, wellness leave. So very intentional na ang wellness leave is for you to take a general break from work, to rest, di po ba, to recuperate based on siguro kung ano yung nasa kakayahan natin. Sabi nga ni ma'am, hindi kailangan mahal. Yeah. Kasi yung iba gusto travel, po ba? Yung as simple as being at home or talking with your Even family. playing with your pets. Yes, Pets. it's very Mahal for helpful. Parents Day. Po ba? Na kapag yung iba pag pets, no? Ano po, pag uwi sa bahay, i-bet lang nila yung mga alaga nila. It brings out the good hormones, diba? Nasi-stimulate yung ating katawan kapag ganun. May feel good na nararamdaman tayo sa ating katawan. At itong wellness leave ay tugon ng ating pamahalaan, no? Dahil nakikita nga yung need na sandali yung mga tao na-burn out, no? Kailangan talaga ng break, no? Hence we have this wellness leave policy. At ito ay ilan lamang sa mga suggestions or options na binibigay ng ating mga mental health experts. Ito po ay nasa ating mga kababayan po kung ano po yung gusto nilang pick upin o gawin, no, based po doon sa mga naihapag sa atin ng ating mga bisita. So, salamat po sa inyong pagpunta dito sa ating munting palatuntunan, no, at napakalaki po ng naitulong po ninyo na makapagbigay o makapagbahagi sa ating mga kababayan. Ano ba yung pwede nilang gawin, no, sa kanilang wellness leave, naintindihan natin kung ano yung mental health, no? Ano ba yung mga dapat red flags or signs and signals, no, na dapat kayong puntahan na, no? At thank you so much sa ating mga bisita. And again, salamat po at huwag po kayong magsasawang paglingkuran ng ating bayan. Thank you po. Salamat po sa ating mga nakapanayam at nakasama na 3 mukha ng mental health professionals. Sana po ay naunawaan na nila kung ano ang kaibahan ng mga profesyong ito at kung kailan tayo dapat lumapit sa kanila. Sama-sama po nating tanggalin ang maling pananaw sa pagpapakonsulta sa mga mental health professionals dahil kagaya po ng ating physical health, dapat po nating inaalagaan at binibigyang halaga ang ating mental health. At tanging sa mga professional o lisensyado lamang tayo pupunta kung kailangan natin ng tulong sa usaping kaisipan. Again, health is wealth. Walang mali sa pagpapakonsulta at dapat ninenormalize natin ang pagpapatingin sa ating mental health. Mas mali ang pagwawalang bahala sa ating kalusugang pangkaisipan. Huwag kalimutang manatiling nakatutok at makisabay sa ating mga kwentuhan at talakayan. Muli po ako si Mark Anthony V. Bercando at ito ang Beyond the Desk, Faces of Public Service. Dahil sa dulo ng bawat kwento ng paglilingkod, hindi lang pangalan ang ating iniiwan, kundi isang pamana ng malasakit, katapatan sa bayan
at tunay na pagbabago.